Ilang mambabatas iginiit ang mabilis na pagpapatupad ng mga polisiya para maibsan ang mataas na presyo ng langis. Hanggang 37 pesos na bawas sa bawat tangke ng liquefied petroleum gas o LPG inaasahan. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Kasunod na anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng suspensyon sa excise tax sa LPG at kerosene, binigyang diin ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo na dapat agarang ipatupad ang polisiya para maibsan ang mataas sa presyo ng langis sa pagdinig ng Legislative Energy Action Development o LEAD kahapon. Aabot sa 37 pesos ang maibabawa sa bawat angke ng liquefied petroleum gas o LPG, habang 5 pesos and 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene dahil sa suspensyon ng excise tax. Pero ayon sa Department of Finance, hindi ito agad mararamdaman dahil sakop lamang nito ang susunod na supply ng langis sa darating sa bansa at hindi ang nasa kasalukuyang inventaryo. Batay sa ulat ng Department of Energy, 600,000 bariles ng crude oil ang nakatakdang pumasok sa Pilipinas sa April 16 hanggang 25. Hindi natin sinasara ang pinto because the law allows you to actually suspend it again even on the following day, a week later, as long as the suspension does not exceed 3 months. So, ini-encourage namin kayo na laliman pa at bilisan yung pag-aaral dyan para makita natin because sigurado ako, tiyak ako, gusto ng Pangulo ang karamihan ng kababayan natin ay magkaroon ng lifeboat sa usaping ito. Bukas din ang Kamara sa posibleng pagsuspende ng 12% value-added tax o VAT, pero kailangan pa itong pag-aralan. Kayang gawin ng gobyerno na isuspende ang buwis. Kasi hindi lang naman ito yung pinagkukunan ng buwis ng ating pamahalaan. Maraming mga malalaking mga negosyo, malalaking mga negosyante na hindi nagbabayad ng buwis. Baka mas ito yung kailangang habulin ng ating pamahalaan. Sana i-certify as urgent ni Pangulong Marcos ang pagsuspende ng VAT sa petroleum products at ang pagbaba ng VAT sa lahat ng bilihin from 12 to 10%. Ayon sa palasyo, kailangan muna ng panukalang batas mula sa Kongreso para suspendihin ng Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng VAT dahil wala pong batas sa ngayon na siya binibigyan ng kapangyarihan. So baka nagkakaroon po ng misconception at ngayon ay baka nakakarating sa mga sa transport sector, sa mga drivers, operators na sa isang click ay isususpend ang Pangulo ang VAT. Wala pong kapangyarihan sa ngayon ang Pangulo na mag-suspend or mag-reduce ng VAT dahil wala pong batas na siya binibigyan patungkol dito. Tiniyak na Malacanang na dinidinig ng Pangulo ang mga hinaing ng mga nasa sektor ng transportasyon. Siniguro naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na direkta nang makikinabang ang mga public utility vehicle drivers sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program na ahensya sa halip ng mga operators, habang sisiguraduhin na LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo. Ilagay nyo na dyan kung ilan ba talaga ang numero ng drivers nyo. Yung sinasabi nating tempo. Diba? Yung mga talagang hindi, walang prangkisa. Ngayon, at least para matulungan ng gobyerno, ng DSWD. Napagkasunduan ng DSWD at DOTR na kahit na hindi rehistrado ang mga TNVS drivers sa LTFRB, ay makatatanggap sila ng ayuda mula sa DSWD basta't nasa network at naka-onboard ang mga TNVS drivers. Dagdag pa rito, makatatanggap na 10 piso kada litro na diskwento ang mga public utility vehicle drivers simula bukas. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.